Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, umpisa lang po natin itong kwentuhan natin dito sa nangyaring debate ng dalawang vlogger. Yung isang vlogger kasi, yung isa sa mga miyembro ni Attorney Libayan. Kung tawagin nga ni Banat by si Vlogger Libayan. Ngayon, may isang vlogger kasing kumasa dun sa isang debate. Ang pinag-uusapan nila yung sinagot ni Attorney Libayan tungkol dun sa road rage na expression lang niya yung pagmumura. So, hindi naman daw talaga dapat yun i-criminalize yung pagmumura. Eh, syempre, ang ganda nung kung gusto nyo matawa, pwede nyo panoorin. Hanapin nyo lang kay Melo Yap. Ngayon, ito, syempre, pinanood din ni Banat Bay. Ito, natatawa nga siya kung paano sumagot yung miyembro ni Attorney Libayan doon sa isang siguro kritiko rin to ni Attorney Libayan gawa nga na sa tingin nga nila sablay talaga yung mga pinagsasabi. So panoorin natin tong pagkwentuhan natin tong yung debate na to kasama si Batbay kasi siya pinanood niya rin yung tungkol sa debate na yun Nunod ko siya, sabi ko, paano nag-scammer to? Ang alam ko, scammer, magaling manloko ng tao. Diba? Magaling, kaya nga scammer, nakakaloko ng tao, marami nauuto. Yung logic nun, wala. Hindi ka makakauto pambobot lang talaga Kasi nga naman, kung panonoorin nyo talaga, ang layo Ang layo ng argumento niya doon sa kanyang paliwanag. Yung argumento niya Attorney Libayan na pinagtatanggol niya, pag siya na nagpaliwanag, ang layo. Talagang binarabara nga siya doon ng nung kadebate niya. Kahit si Melo yung tawa ng tawa Ngayon si Banat Bay naman natatawa rin kasi pinanood din niya. Ayun, kung gusto niyo matuwa, gusto niyo medyo ma-refresh yung buhay niyo. Ito, magandang comedy show to. Oo, walang biro. Hindi dapat scammer tawag doon. Anong patawag doon, Banat Bay? Pero ang pinakamalupit sa lahat, nanggigigil pa lang mga atay ng mga kabobo. Paano mo naman nasabi nanggigigil yung mga atay? Itong mga, kung tawagin mo, kabobo. Paano mo ba nasabing nanggigigil yung mga atay nito, Banat Bay? Self-proclaim hacker. Sabihin na rin niyang self-proclaim Messiah siya, Messiah. Kasi nga naman, yung datingan nitong nung umiidolo o yung miyembro ni Attorney Libayan ewan ko, saan niya nakuha yung ganung pormahan niya. Nagdadrive daw sa dagat yung road rage. Oo nga Ewan ko ba? Isa pa yun, sabi ang road rage daw ba, sa kalsada daw ba nangyayari yun? Kaya nga road rage di ba? Kaya nga road rage Sabi doon na ayaw pambobo talaga. Paano naging vlogger to? ang bobo daw pa daw naging vlogger. Ang hina ng pangunawa. Sinabi bang sa karsada? Saan sinabi ni Libayan na sa kalsada? Road rage yung pinag-uusapan Ano man naman kabubuhan yun? Road rage! Saan yun? Sa Impapawid? Tsaka example niya Attorney Libayan, nagmamaneho siya, bigla siya nagpreno. Nagpreno ka sa Impapawid, di ba? Alam mo, grabe, sobrang tawa ko doon. Alam mo, doon pa lang, tapos hahamunin pa ako ng debate nun. Hindi na nalampaso yun kung si Banat Bay ang hinamon nito. Lalo ako si Melo Yap. Puro kantyaw nga inabot kay Melo Yap. Road rage Bakit? Sinabi ba sa kalsada? Ano katangahan yun? Alam mo, sobrang lupit nun, Sinabi pa na nagdadrive, oo nga tapos tatanungin ko saan. Sinabi mo may karsada. Alam mo, hindi nakikinig kay Attorney Libayan. O hindi niya talaga naiintindihan yung example ni Attorney Libayan. Dahil marami talagang hindi naiintindihan yung example ni Attorney Libayan.
Alam mo, ito lang hindi ko maintindihan talaga. Pero mana-mana lang talaga eh. Mana-mana lang eh. Mana-mana lang talaga. Siyempre ba naman, ang maging Panginoon mo itong si Libayan. Iisa pang wala sa hulog yung mga argumento nun eh. Di ba nga sabi nga nila, kung ano yung puno, yun din ang magiging bunga. Natural, kung ang puno bulok, yung bunga niya bulok din. Kaya ganito yung pagpapaliwanag ni Banat ba, yung pagkakakilala niya sa mga kabutas ni Atty. Libayan. Aawayin yung sarili. Magmumura, tas huhulihin. Sarili aawayin. Ano ba yan? Ito naman isa. May kanya-kanya talaga silang kabubuhan, ano? Yung isa, kaaway mo yung sarili mo, mumurahin mo yung sarili mo. O di kaya naman, pag minura mo yung kaaway mo, sasabihin mo, expression ko lang to. Yun naman taga-sunod niya, yung taga-dila niya ng puwet. Sabi nga ni Melo Yap, namumuti nakakadila ng puwet. Kasi nga, hirap na hirap magpaliwanag yung miyembro ni Atty. Libayan dun sa road rage yung pinapaliwanag ni Atty. Libayan na road rage. So, hindi ko mabanggitin yung pangalan ng vlogger, baka kasi madagdagan pa yung maniwala sa kanya. Bahala na kayo tumingin. Kasi check niyo yung video ni Melo Yap. So, nandun yun. So, hirap na hirap daw eh. Kahit daw anong sabihin eh. Sabi nga ni Melo Yap panay na lang daw ang himod sa puwet. Ako, I disagree with Melo Yap, I disagree with you, Melo Yap. Oh, ba't mo naman nasabi, Banat Bay, na disagree ka sa sinabi ni Melo Yap na namumuti na yung puwet kadidila nung scammer, ako tawag kami scammer, nung vlogger na yun sa puwet ni Atty. Libayan. Sabi mo kasi, yung scammer, panay ang dila sa puwet ni Libayan at namumuti na. Hindi ako naniniwala doon. Kahit anong Bakit mo naman nasabi hindi ka naniniwala? Ano dahilan mo, Banat Bay? dila mo hindi mamumuti yun, sigurado. Dahil sa ayoko na sabihin. Bahala na kayong intindi ko ano yung sinasabi ni Banat Bay dito. Oo nga, wala daw utak, puro atay. Kasi nga kinain na yung utak, natunaw na. Napunta na rito sa atay, yung atay na lang yung nag-iisip. Saan ka nakakita ng atay na nag-iisip, no? Zombie talaga eh. Alam mo, minsan napapaisip talaga ako Ano yung naiisip mo, Banat Bay? Ano yung napaisip sa'yo? Sinabi ni Pangulong Duterte na ang shabu ay nakakaliit ng utak. Ay, hindi ba tama yung sinabi ni Pangulong Duterte, Banat Bay? O baka nung bata, walang nutrisyon. Hindi ako sure. Ano yung panay kamote yung kinakain? Hindi, pasensya na, yun lang naman biruan, di ba? Kamote yung kinakain, kaya nahanginan yung utak. Pero ako, sigurado ako sigurado akong hindi scammer yun. As much. Ano yun? Ano siya? Banat Bay? Walang biro. Akala ko talaga sagad na sagad na yung argumento, yung pagiging yung utak ni Shanghai. Akala ko yun na yung sagad eh. Meron pa pala. Oy, Jing Corbus! Ang nag-asabu, tunaw ang utak. Hindi talaga, walang biro. Akala ko talaga sagad na si Shanghai. Bakit ano ba meron kay Shanghai, Banat Bay? Ito nga hindi, ito. Magkasundo nga tayo. Sige. Pagkasunduan natin yan, ano bang gusto mong ipahiwatig? Hindi ko lang maintindihan. Bakit, saan nila nabili yung confidence nila? Bibili nga ako. Ako nga rin eh. Parang gusto ko nga rin bumili ng ganyan. Saan kaya sila nakabili ng confidence na feeling talaga nila nasa lugar pa rin sila? Baka si Atty. Libayan may binibenta. Doon tayo mag-inquire. Sa tama pa rin yung argumento nila. Saan kaya nakabibili ng confidence na ganong katindi, no?
Baka sa palengke ni Atty. Libayan meron. Sakali naman banat ba, baka pwede naman, baka naman, makilibre mo ako ng confidence na mabili mo kay Atty. Libayan. Lucia Espera, salamat po. Kaya nga parang dapat parang ano ko, alam mo yung napagtanto ko talaga. Ito wala Ano yung napagtanto mo, banat ba? Sige. lang biro ito. Napagtanto ko yung yung inirereklamo na mainstream media nung panahon ni Pangulong Duterte na may irang mga vlogger daw na alam mo yun, wala daw kasing parang Mahihina utak, ganun. In short, mahihina ang utak. Yun ibig sabihin siguro di banat ba dito. minamaliit na mga media personality ito mga vlogger. Pero kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, bibihira ka makakita ng bobong vlogger eh. Sa bagay, may punto dito si Banat Bay. Talagang maganda yung mga argumento nilalabas ng mga vlogger noon. Talagang medyo yung utak mo talagang mapapaisip ka. Gagamitin mo yung isip mo kung may katotohanan yung mga sinasabi ng mga vlogger noon. Ewan ko iilan lang sila nun. Ilan-ilan lang sila. Walang biro, iilan-ilan lang sila nun. Mga siguro, si Sangkay ba yun? Dahil sa kukunti lang, hindi nga mabilang ni Banat Bay. Isa lang natandaan niya, yung paborito niya si Sangkay. Opinion ko lang naman to. Iilan lang naman sila kung mahina ang argumento nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero mula nung pumasok na si Marcos sa eksena, nawala na yung mga Duterte supporter, 'di ba? Na iba-iba na. Tapos yung mga solid tanso vlogger, ewan ko talaga. Ano yung nabasa bilang dumami? Ewan ko talaga. Parang gusto ko nang Parang gusto ko nang Anong gusto mo mangyari, Banat Bay? Sige nga. Magkaroon ng accreditation ang mga tunay na vlogger na kahit pa paano pumasa naman ang logic pumasa naman man lang ng kahit college level. Maganda panukala yan ni Banat Bay, ha? Para katapano naman, medyo umangat-angat naman yung quality ng mga nasa social media. Diba? Kaya nga parang awa ninyo Ako dito, ulit-ulitin ko. Ako, mas gugustunin ko na yung hindi masyadong marami at sakto lang ang nanonood, mga 2,000 per day lang ang nanonood, hindi masyadong madami. Okay lang sa akin yun. As long as yung mga nakikinig talagang nag-iisip. Yung nakikinig ay merong argumentong tama at gising sa realidad ng buhay. Ito kasi yung mga katulad nila, yung mga scammer na mga kabobo. Feeling ko talaga ito yung mga nerdo sa yung tali-talinuhan, yung nerdo. Yung maraming alam na English, maraming alam na terminology, pero pagdating sa utak sa karsada, wala, parang saan mo napulot yung logic mo? Kaya nga nerdo, 'di ba? Iba ang tumatakbo sa utak, iba yung nababasa. So, talagang nerdo. Road rage, tatanong mo kung saan? Sa karsada ba yan? Parang katangahan na tanong, no? Road rage nga Tapos tanong sa karsada ba yun? Matatawa ka talaga sa debate na yun Hindi ko talaga maintindihan nung pinapakinggan ko nga yun, sabi ko, seryoso ba to? Baka naman nagtatanga-tangahan lang siya. Baka yun naman ang content niya talaga, Banat Bay, na magtanga-tangahan para dumami yung kanyang viewers. Diba? Di ba na magmukha siyang kakatuwa, para siyang tanga na doon, pinanindigan na niya. Sabi nga naman ni Atty. Libayan, di ba? Pera-pera lang yan. Alay mo naman, nagtanga-tangahan lang. Anyway, basta panoorin nyo na lang yung debate na yung kay Melo Yap, mapapanood nyo doon. So, kayo na humusga kung sasaya ba yung buhay nyo pag pinanood nyo.
ako natuwa ako, medyo na-refresh ako eh. So panoorin nyo lang kung anong nangyari doon sa debate na yon. Maraming salamat po.